Inamin na po ni Senate President Tito Soto na nakahanda sila at willing sila na muling buksan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung nabiting article of impeachment matapos upuan ng mga senador led by former Senate President Escudero. Ito hong article of impeachment. Ito ang sinasabi ngayon ni Senator Soto bilang Senate President sa oras anya na mabago o baguhin ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon. O pakinggan natin, no? O kayo mga Duterte supporters, huwag kayong magagalit, ha? Balita lang ito. At yan galing sa senador. Kung ano ang inyong reaksyon dyan, ay wala tayong magagawa. Ay handa sila na muling buksan ito. Personally, yes, the answer is in the affirmative. Yes. I will be prepared, yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment in the archives. Samantala, Ayan. sa inilabas naman na resolusyon Yun na ng yun. Korte Suprema, sinabi ng hukuman na noted ang petisyon ng mga individual na tumututol sa naging desisyon na pagpapawalang bisa sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, no? So, ayan po yung update tungkol dyan. In-update ko lang kayo kasi baka nakakalimutan. May mga nagtatanong kasi na bakit nakakalimutan na yung impeachment ni Sara Duterte? Bakit hindi na pinag-uusapan? Kasi nga po, merong pending na mga petition before Supreme Court. Diba? Kung yung mga gugunita, naglabas ng desisyon ng Supreme Court na sinasabi nilang labag sa saligang batas yung proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte nung yung ginawa ng 19th Congress. Okay? Kaya po nabitin tayo dyan. Hindi po ho final yung desisyon ng Supreme Court. Yan ay temporary lang. At kaya nga sunod-sunod yung mga petisyon ng original na mga marginalized sector, civil society, at kanilang hinihiling na i-reverse, baguhin ng Supreme Court ang kailang desisyon. Humingiling din nga sila ng oral argument pero wala pang nangyayari. Diba? So, bitin nga po ito, magpapasko na, wala pang desisyon ng Supreme Court. Sana ang Supreme Court ay mag-decide na rito kung ano man. Kung tuluyan ba nilang ibabasura ito o hindi. Kasi po, unfinished business ang betrayal of public trust, impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil nga ho sa confidential at intelligence span. Ayan, kabilang lang ho yan sa mga trabaho ng Senado. At yung sinabi ni Tito Soto, Senate President, na sila ay kanilang bibigyan ito ng panahon, kanilang itatrial ito sa oras na magbago ng desisyon ng Supreme Court. So, hindi natin alam kung kailan yon. Pero sa inyo, para po sa inyong kalaman, pagdating po ng February 6, tama, sa first week ng February, tapos na yung 1-year ban tungkol dito sa impeachment na ito. In other words, pwede na ulit mag-file ang gustong mag-file ng impeachment complaint sa 12th Congress, sa kasalukuyang Kongreso. Dahil ganyan po yung ang batas eh. After, hindi pwedeng dalawang impeachment sa isang taon. So matatapos po ng February, first week ng February, ang impeachment ni Sara Duterte na ginawa ng 19th Congress. So after February, pwede na ulit mag-file yung mga hindi pa ho kontento at dapat na naghahanap ng kaliwanagan sa isyong ito. Pero kung magdidesisyon ang Supreme Court before February at sabihin ni-reverse nila ang kailang desisyon at nakumbinsi sila ng mga motion for reconsideration na sinasabing constitutional, not unconstitutional ang naunang impeachment. So may legal battle at political issue po yan. So expected natin, sasabihin na naman ng mga Duterte supporters na inililihis na naman ang istorya. Ang istorya ay tungkol sa flood control. Hindi inililihis. Idinadagdag lang natin itong balitang ito dahil ang nagsalita ay Senate President. Intindihin nyo na ako ay nagbabalita lang kung ano ang nangyayari. So yan ang pinaputok na balita ni Senate President ni Soto. Di natural.
at ibabalita yan. Yung dating Senate President nananahimik ngayon, si Escudero. Si Escudero ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Kung siya ay hindi nag-iba ang paniniwala sa forthwith, kaagad-agad ay trial, after matanggap ang article of impeachment noong February, tapos na ito bago nag-eleksyon nitong Mayo. Tapos na ito. Kung na-impeach o hindi, tapos na rin po yan. Kaso inupuan ho dahil kapartido, kaalyado pala eh. So, lead by Escudero at mga Duterte senador, talagang inupuan. Pinatay nila yung kaso. Pero dahil nga Supreme Court decision, lalo nilang ginamit yung decision ng Supreme Court, in-archive. Naka-archive lang po yan. Pwedeng buksan, pwedeng hukayan, pwede yung i-open ulit yan. Pag sinabing archive, naka-hold lang yan. Pwedeng muling talakayin. Kaya tama si Soto na kung magkakaroon ng reversal, i-reverse ng Supreme Court ang naunang desisyon, pwede nilang gawin yun. So hindi yan paglilihis. Isa lang yan sa mga unfinished business sa Senado at sa ating bansa. Hindi naman puro flood control lang ang issue eh. Although napakalaking issue niya, napakalaking problema niya. Kaya nga lagi kong hinihikayat, huwag natin tigilan ang flood control issue dahil ito po ay billion or trillion perang nawala sa Pilipinas, ibinulsa ng mga gahaman, abusado ng mga government official, pribadong sektor at iba pa. Kaya hindi naman natin iiwan yan. Natural lang na mayroong ibang mga balita dapat natin talakayin at paliwanag din dahil para nga ho mapaliwanag natin at makarating ang mga iba't ibang kaganapan dito sa ating bansa. Duterte supporters lang man ang ayaw pag-usapan pag Duterte. Galit na sila at mga troll at buzzer, parang mananakit na kung magsalita yung mga ganyan. Ay mga saradong isip niyan eh. Kakaunti yan. Majority ng mga Pilipino naniniwala sa totoong balita. Ang totoong balita, flood control issue, korupsyon, at yung korupsyon pag pinag-usapan, si Sara Duterte ang unang inakusahan sa korupsyon. Dahil last year pa, pumutok ang CIA, Confidential Fund, Intelligence Fund. Unfinished business. Kaya hindi pwedeng ang korupsyon ay sa flood control lang. Maraming korupsyon sa Office of the Vice President noon at saka sa Department of Education 2022-2023. Sasabihin na naman ng mga pro-Duterte inililis na naman. Kasi sarado rin ang isip nyo. Korupsyon ang pinag-uusapan, di ba? Ang korupsyon, ulitin ko, sa Pilipinas, hindi lang flood control o infrastructure project sa paggamit ng lahat ng budget ng taong bayan ng mga opisina ng gobyerno. Pag mali ang pinagamitan at hindi nagpaliwanag, korupsyon yan. Kaya nga si Sara, Vice President, ang una na iimbestigahan at pinapanagot dito sa korupsyon. Dahil malawak ang korupsyon, inaabuso nila ang pera at kapangyarihan ng taong bayan. Kaya unfinished business yan, dapat lang sa oras na magkaroon ng pagbabago ay litisin pa rin para mabigyan ng due process at mabigyan din ng pagkakataon ang Vice President kung paano niya sagutin. Kasi until now, walang malinaw na paliwanag kung saan niya ginamit, sino si Piatos, sino si Pampalo, sino si Benjamin, at kung sino-sino pang mga prutas, isda at mga taong ginamit yan. Grabe talaga yan.